It's Monday once again. Time to sparkle and shine. Get your energy on and meet the week ahead. Prepare for several days filled with work, fun, and learning through science and technology. At syempre, huwag kalimutang i-check ang weather every day. Ako po si Jal Miranda, ang inyong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOS TV, your most comprehensive real-time authority on the latest weather and science updates. Remember that, folks, it's DOS TV, reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOS TV ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, alas 11 ng umaga. And for today's episode, papasukin natin ang buhay ng isang komunidad na nakatira malapit sa paanan ng bulkan. Paano kaya sila nabubuhay at paano sila tinutulungan ng DOST? Abangan ang kasagutan sa aming documentary maya-maya lang. And to get things rolling, alamin na ang lagay ng panahon para sa araw na ito. Heto ng ating Pag-asa correspondent para sa ating ulat panahon. Good morning sa iyo, Jel. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay ng DOSTV. Kasalukuyan ay may mga pag-ulap at may mga pag-ulan, lalo po dito sa Visayas. At dulo po yan ng isang low pressure area na ating binabantayan. Patuloy ang nakaka-apekto sa Luzon ang amihan or northeast monsoon. Kaya nakaranas tayo ng malamig panahon kaya ng madaling araw. Samantala, ang low pressure area na matagal natin itong binabantayan na more than 4 days na po, na ito'y nasa layong 100 kilometers east-northeast ng Borongan City, Eastern Samar. Nanatili pa rin itong mababang tsansa itong maging bagyo. Pero magdadala itong mga pag-ulan dito sa ating bansa, lalo po dito sa Bicol Region at dito sa Visayas. Para sa araw nito, ang Bicol Region at Eastern Visayas ay makakaranas ng maulap na may mga moderate to occasionally heavy rains at thunderstorm. Kaya paalala po sa ating kababayan sa Bicol Region at Eastern Visayas na patuloy tayong maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang nalabing bahagi ng Visayas, kasama na rin ang Quezon, Marinduque at Romblon ay makakaranas ng maulap na may mga light to moderate rains at isolated thunderstorm. Dahil sa amihan dito sa Cordillera, Cagayan Valley at Aurora Province ay makakaranas ng maulap na may mga mahinang pag-ulan. Samantala, ang nalabing bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila, gayon din dito sa Palawan at Mindanao, ay magiging bahagya hanggang sa maulap na papagorin na may mga isolated na pag-ulan o thunderstorm. Dahil sa epekto ng amihan kung saan naapektuhan ang buong Luzon, nakakaranas pa rin tayo ng maalon hanggang sa napakaalon. Kaya delikado pong pumalaot ang ating mga kababayan. Ang mga lugar po kung saan ay maapektuhan ng amihan, kung saan inaasahan po natin na maalon hanggang sa napakaalon, kung saan delikado po para sa ating mga kababayan, ito sa Batanes, Calayan, Babuyan, Cagayan, itong northern coast ng Ilocos Norte, Isabela, Aurora, Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, Quezon kasama ang Polillo Islands, Romblon, Masbate, Burias Islands, at kasama na rin ang Samar, Aklan, Capiz, at Negros Occidental. Ang inaasahan po natin sa susunod na 3 araw dito sa Metro Manila ay asam pa rin natin ang mga isolated na may pag-ulan dito po sa bukas, at sa susunod na 2 araw ay asahan po natin ang maulap na may mga mahinang pag-ulan dahil po sa amihan. Kaya inaasa po natin sa susunod ng 3 araw ay epekto ng amihan dito sa Luzon. Sa Baguio City ay patuloy tayo makakaranas ng maulap at may mga mahinang pag-ulan. Samantala dito sa Metro Cebu ay hindi ganun kagandang panahon dahil sa epekto ng low pressure area. Kaya sa susunod ng 2 araw ay may mga pag-ulan pa rin tayo at may mga maulap ng mga pag-ulan dulot ng low pressure area. Pero pagdating sa Huwebes ay magsisimula po gumanda ang panahon. Sa Metro Davao ay napakagandang panahon sa susunod na 3 araw dahil inaasahan po natin ang magiging bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated na mga pag-ulan o thunderstorm.
Ang araw po ay sumikat kanina sa ganap na 6:25 ng umaga at mamaya pong lulubog sa ganap na 5:47 ng hapon. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Section, ako po sa Alzar D. Aurelio. And for exclusive content na dito nyo lang sa DOS TV makikita, here's our flood and water level advisory. Maraming salamat, Miss Jel. Magandang umaga sa iyo at magandang umaga sa mga viewers ng DOST TV. Silipin natin ngayong 4 na major dams dito sa Luzon ngayong January 16, 2017 ng alas 6 ng umaga. Unahin natin ang Angat Dam. Kaninang alas 6 ng umaga, nagbigay ang Angat Dam ng elevation ng 214.16 meters. Kung ikukumpara natin siya kahapon, na meron siyang 214.18, bumaba siya ng 0.02 meters. At ang sumunod naman ay ang San Roque Dam, na kaninang alas 6 ng umaga, nasa 279.32 meters. Yung elevation niya kahapon, nasa 279.47. Bumaba siya ng 0.15 meters. Ang Pantabangan, kaninang umaga, nasa 205.27 meters. At yung elevation niya kahapon, nasa 205.35. Bumaba rin siya ng 0.08 meters. Ang Magat, kaninang alas 6 ng umaga, nasa 192.53 meters. Kung ikukumpara natin yung elevation niya rin kahapon, nasa 192.68 meters, bumaba rin ng 0.15 meters. At meron tayong in-issue na mga general flood advisory na dito sa Region 8, Region 7, Region 6, Region 5, Region 4B, and Region 4A. Dahil dito sa may low pressure area na umiiral ngayon dyan sa may malapit dito sa may Bicol area. At yan lang po muna dito sa Flood Forecast and Warning Section ng Hydromet Division. Ako po si Mr. Edgar de la Cruz. Maraming pong salamat. Filipinos are known for their resilience and strength na kahit anumang sakuna ang dumating, babangon ang mga Pinoy at magsisimulang muli. Hope is always present in our hearts. Isa sa mga hindi makakalimutang sakuna na nangyari sa ating bansa ay ang pagsabog ng Bulkang Pinatubo, na tinagurian ng isa sa mga biggest volcanic eruptions in history. Tunghayan kung paanong nalugmok, nagsikap at bumangon muli ang mga taong nakaranas ng hagupit ng bulkan dito lang sa aming documentary. I've been in the Philippines 27 years, and I love the Philippines. First of all, because this is where God sent me. Secondly, because the people are precious. I can't explain it differently. People are just very precious here, very kind, very considerate. You feel the love in the Philippines. I came here to help a church do some training for their children's ministry. And from there, I thought I will just be here for about 6 months. But when I got here, I just felt the love and saw the need. And so we started working with other churches to help them with children's ministry. And then because we were working with DSWD in Tarlac for the earthquake victims and building houses and rebuilding communities,
they asked us to be involved with Pinatubo, especially with the ITAS. Sister Pat, ang pumunta rito dahil tinuturoan yung mga bata, sir. Tapos, araw-araw yan, binibigyan yung mga bata ng tinapay, ano-ano ang binibigay sa mga bata. So, tapos kung wala silang notebook, binibigyan, lapis, tapos tinuturoan nilang magsulat. Mga abutan ng kwan yan, tinuturo niya, nagtuturo dito pala. Mga 1 taon yan, sir. Ang ginagawa niya, sir, wala namang ibang ginagawa. Kaya lang, yung bata lang, inaalagaan niya. Tapos, kuminsan, binibigyan silang yung mga bata, lahat-lahat ng ibibigay. Yun. Pero malaking pasalamat namin at natuto yung mga bata. And we really had a heart to help. So we went with them to visit in Santa Oleana. And from there, we just got so involved with the lives of the ITAs. It just seemed like they were the least likely to succeed if they didn't have people staying with them and helping them. So we just felt that until they could get settled in, we needed to really stay with them and help them, be a mouthpiece for them, encourage them, make sure that they were safe and healthy. Yung mandato po ng PHIVOC, so unang-una, we are mandated to predict volcanic eruptions and earthquakes and their related geotectonic phenomena. Pangalawa po, mandated to describe, to do monitoring on volcanic eruptions and earthquake activities. Para po magawa namin to, we have to ensure na mapag-collate po kami ng enough data para po magamit namin sa pagpo-forecast again ng volcanic eruptions and earthquake activities. Pangapat po, kailangan naming mapag-aralan ang mga epekto ng maaaring maging bunsod ng volcanic eruption and earthquakes through programa po ng paano ma-mitigate, let's say for example, yung volcanic activities through appropriate detection, forecasting, and warning systems. At pinakahuli po, we have to formulate disaster preparedness measures. Sa Pilipinas po, meron tayong 3 classifications para po natin ma-identify kung anong pong klase yung bulkan. Ano? Ito po yung active, potentially active, and inactive volcanoes. Okay. Sinasabi po natin na isang bulkan ay aktibo kung ito po ay pumutok within our lifetime o meron po itong historical record. Yun naman pong potentially active volcano, ito po yung mga bulkan na yung kanya pong landforms ay young-looking. Kaya lang po wala po itong record ng historical record of eruption. Wala po itong record ng eruption. Yun naman pong inactive volcanoes, ito naman po yung wala pong record ng volcanic eruption. Tapos po yung kanyang landforms po ay weathered na po or eroded. Yung long period of inactivity po ng mga inactive volcanoes, evident po ito na makikita po natin sa kanilang landforms, meron na po itong mga deep and long gullies. Yung proseso naman po ng pagputok ng bulkan, depende po yan. Okay. May iba't iba po kasing klase bulkan, may kanya-kanya sila ng estilo ng pagsabog. At meron din po silang kanya-kanyang paraan kung gaano kabilis yung proseso ng pagsabog nila. No? Halimbawa po, yung Mount Pinatubo, tumagal po ito ng halos 500 taon bago po ito muling nagisingan noong 1991. Ang Pinatubo kasi kinukonsider na second largest eruption in the 20th century. No? In fact, ito yung pwede natin consider, ito yung isa sa pinakamalaking pagsabog ng bulkan na malapit sa populasyon, sa highly populated areas. No? Nagdulot ito ng malawakang lahar, okay? Nagdulot din ito ng malawakang pagbagsak ng mga abo na sinabayan pa ng bagyo. Okay? Bago po pumutok ang isang bulkan, nagpapakita po ito ng iba't ibang signs o senyales. Okay? Base po dito sa mga senyales na ito, diyan po tayo naglalagay po ng instrumento, okay, para po ma-detect natin o ma-monitor itong mga senyales na ito. So,
Bago po umakyat ang magma, ito po yung molten rock sa ilalim ng lupa. Sa pag-akyat po niya, okay, bago pumutok sa bulkan, sa pag-akyat po ng magma, nagbabasag po ito ng mga bato. Okay, para po makagawa po siya ng daan palabas sa surface. No? Sa bawat pagbasag ng bato, ito po yung nagge-generate ng mga lindol o tinatawag po nating mga volcanic earthquakes. So para po ma-monitor natin itong mga volcanic earthquakes nito, marami po tayong tinayong mga seismic stations na kapaligid po sa mga bulkan. Malalaman po natin na malapit ng pumutok ang bulkan pagka po na-record na ng ating mga seismic stations na may biglang pagtaas sa bilang ng mga volcanic earthquakes. Bago pumutok ang Pinatubo yung 1991, nagkaroon muna ng project ang gobyerno doon. 1986 to 88, umabot ang mga bulldozer doon kasi ang project nila pagkukunan sana ng electric supply. Yan sana ang susupply sa buong Region 3. Yun ang impormasyon na binibigay ng trabador doon. Ngayon, 1988, kung di ako magkamali, 88 to 89, hindi nag-boom yung project nila, nag-withdraw sila. 1990, nagkaroon ng lindol, yung 7.2 magnitude dito sa Central Luzon. After a year lang, 1991, pumutok ang Pinatubo. Yun na yung pagputok niya. While we were there, Pinatubo did a very strange thing. And the Aitas were very, very afraid. In fact, many of them were screaming and crying. And the children were hiding behind the parents. The Pinatubo started to puff up, as it were, but somehow, instead of it going high in the sky as it had before, it went like this and was low, and it just stayed low. Noong 1991, nung pumutok na yung Pinatubo, bandang 8:30 to 9 yun. Nasa bahay kami. Basta pagtingin lang namin gano'n sa site ng area ng Pinatubo, yun parang cauliflower. Yun. Mga ilan oras lang doon, noon parang dumilim na. Dahil yung asphalt talagang makapal, parang ulan na manipis. Lahat ng sasakyan na makasalubong mo sa daan, yung headlight nila, nakasindi na. Dahil halos di na makita. Yung wiper hindi umaandar na malagkit. Malagkit yung asphalt na nadidikit sa salamin. Halos hindi kaya. Kaya yung headlight ang pinaka-kuwan na nila. Marka na nila noon. Madilim ito noon, boss. Yung parang 6:30 ng hapon. Ganun, o 7. Parang madilim na rin. Parang headlight na yung ginagamit ng mga sasakyan. Nung pumutok ang Pinatubo. Nung pumutok yan, nagtakbuhan kami. Medyo dumilim ng konti. Ngayon, nakita namin yung Pinatubo umuusok na. Yan, biglang dumating yung truck ang naghakot sa amin dito sa Santa Juliana. So, tapos na naman, patling na naman kami na palipat. Ngayon, pag-abot sa patling, yan, biglang nag-flower na. Ngayon, ang gawin ng gobyerno natin, inakot kami papunta sa Campo Aquino yun. Tapos, naabutan kami na naman, sir, ng asphalt doon sa Campo Aquino. Ililipat na kami na naman sa San Clemente, papunta na sa Duig, sir. Ang monitor po nating mga active volcanoes ngayon, 8 po yan, meron po tayong tinatawag na alert levels. Ito po yung batayan na ginagamit natin para makapagbigay ng sapat na impormasyon sa atin at sa mga kababayan na rin natin, lalo-lalo na sa mga LGUs, kung kailan ba sila dapat mag-evacuate. Nagbigay, boss, ang pillbox kasi ang sabi ng pillbox, pagdating ng gauge level 4, puputok na yan. Kaya yung lahat ng nasa 20 km danger zone, dapat may transfer sa evacuation center. Ang pinakamalayong evacuation center noon, Camp Aquino. Kasi ito kasama pa rin sa danger zone ang Santa Juliana. Kalimitan po yung ating alert levels ay from alert level 0 to alert level 5. Ang alert level 0, ang ibig sabihin lang po, normal yung pinakikita ng mga aktibidades ng bulkan. Pagka alert level 1 na po, abnormal na. Abnormal, ang ibig sabihin lamang po, yung mga minomonitor po nating mga parametro, tulad po ng dami ng volcanic earthquakes, yung pamamaga po ng katawan ng bulkan, o yung tinatawag na volcanic edifice, yung mga
chemistry ng mga tubig or mga hot springs sa kapaligid sa bulkan ay mas mataas compared dun sa baseline level na sinet up natin. No? Ngayon, pag naman alert level 2, mas mataas dun sa alert level 1. And then pag po alert level 4 na, ibig sabihin, malapit nang pumutok ang bulkan. Pwede nating expect na pumutok ang sa bulkan, let's say within the next few days or few weeks. And pag po alert level 5, ongoing po yung hazardous eruption ng isang bulkan. So napakahalaga po itong instrumento nito o itong schema nito para po madali naming maliwanag po naming maipahayag kung ano po yung pinakikita kasalukuyan ng isang bulkan na makakatulong po sa pagde-decide ng ating mga LGUs kung kailangan po bang mag-evacuate. Lalong-lalo na yung mga komunidad na nakatira o malapit sa bulkan. Mula gauge 1, gauge 2 hanggang gauge 3 nga, hindi. Lahat ng abiso sa local government, sinasabi. Pagkatapos yung local government, from provincial to municipal to barangay, lahat ng barangay na kinuha, may pang-akop na sasakyan yung gobyerno. Hindi nagkulang. Kaya walang na-trap na natabunan ng lahar, ganun wala. Ganun, walang nalunod, wala. Hindi nagkulang ang gobyerno. Dahil noon, ang lahat ng mga katutubo, hindi naniniwala yan eh. Pero ngayon, naniniwala na. Bali, nagbago na. Paano ko pong hindi masabi yan? Dahil yung mga taong nasa bundok, nagbaba na, wala na sa bundok, nasa patag na. Paano ka man hindi maniniwala ba? Maniniwala, wala pa nangyari. O ngayon, mayroon nangyari, pumutok ang Pinatubo, doon kami nagbago. Hindi mangamba kundi ang dapat ay maging handa. Kung sakali mang darating o kung sakali mang in the near future, muling puputok ang Mount Pinatubo. Maging handa in the sense na meron na po tayong mga hazard maps sa Pinatubo. Meron na po tayong mga plano naman kung sakaling puputok ang Pinatubo, ano ba ang dapat gawin. Ang pinakmahalaga po siguro dito ay sumunod sa utos po ng mga lalo-lalo ng kailang mga LGUs, kung ano po yung nararapat gawin. Maganda pong lesson sa Pinatubo ay na dun sa magnitude po ng pagputok niya, ang in-expect po nating casualties ay mas mataas pa dapat. Pero ang maganda po, kaya po naging successful po, pwede natin tawagin successful po yung agmamonitor po sa Pinatubo noon kasi yung casualties po maliit lang. Sa ine-expect natin na dapat na ganito kalaki casualties kung pagbabasihan natin yung lakas ng pagputok po ng Pinatubo. Napakahalaga po ng siyensya at teknolohiya upang mapanatili nating ligtas ating mga kababayan. Lalong-lalo na tayo na. No? Kasi yan po yung ginagamit natin para po magkaroon po ng makakalap ng sapat na kaalaman. Halimbawa po sa bulkan. So, mahalaga po yan, lalong-lalo na po yung ating yung mga latest technology sa ngayon. Sa pamamagitan po niyan, napapadali po yung yung pagtatransmit ng data. O, sabihin natin sa pagko-collect na lang po ng data, lalo po naging mas accurate. Nakakapagkuha po tayo ng mas malinaw na status po o information kung ano po ba yung pinakikita ng isang bulkan. Tapos po yung pagtatransmit po ng data mula po dun sa mga instruments natin na nakadeploy sa bulkan, papunta po dito sa, halimbawa, sa observatories po natin sa main office para po maiproseso ito at malaman natin kung ano yung pinakikita ng bulkan. Critical po yan. At pangalawa po, mga kaalaman po natin sa siyensya, lalong-lalo na, makakatulong po yan para malaman na, ma-distinguish natin kung yung pinakikita bang senyalis ng bulkan talaga ba siyang puputok na? Or yung pinakikita bang sinyalis ng bulkan sinasabing, okay, abnormal lang yung conditions ko pero hindi pa naman ako handang pumutok. Ang isa pa sa pinakamahalagang importansya ay yung pagka pumutok na yan sa bulkan, okay, ano ang posibleng maging epekto nito sa atin? At ano yung nararapat nating dapat gawing paghahanda? Napakahalaga ng mga natutunan natin o mga kaalaman na natin na nakuha mula sa pagputok ng Mount Pinatubo. Maituturing nga natin itong success story dahil sa kabila ng magnitude or lakas ng kanyang pagsabog, yung ina-expect po nating casualties na posibleng maging dulot nito ay napakababa. Dahil na rin po ito sa una, yung agarang pag-aaral, okay, pagmamonitor ng bulkan
simula nung na-report sa PHIVOLCS na may mga abnormal na mga earthquakes o abnormal na pangyayari o maraming earthquakes na nararamdaman yung ating mga kababayan na nakatira malapit sa bulkan. So, unang lessons po natin, yung napakahalaga po yung interaction ng community ng ating mga kababayan sa atin. Ang ultimate goal po natin is to save lives. Okay. Nag-i-invest po tayo ng tao, mga instrumento, oras, para po masagip ang buhay ng bawat Pilipino. Though we saw so much death and we saw so much devastation, we also saw a lot of life and a lot of love. Watching so many people in the Philippines coming together, so many organizations, so many churches, so many individuals that just said, hey, we care. And while we were the hands, they were the provision. And we just bless God for that. And I think that's probably the biggest thing that I would look at. I just bless God for all of His provision for the people. Nothing is impossible with God. Our God is an awesome God, and He has stood with our people here in every tragedy that we've ever had. With Pinatubo, with the people in Pinatubo, the lowlanders as well as the tribal, God has been with them, and He has never forsaken them. And I guess what I would say to them is, don't forget that. Don't forget, He has never forsaken you. The Filipinos will always survive. Hindi namatay ang apoy ng pag-asa sa puso ng bawat Pilipino. At kasama sa bawat paglalakbay at pakikipagsapalaran ng bawat Pinoy, kasama nila ang DOST. Kaya laging tandaan ang science para sa lahat. Mapabata, mapamatanda, walang pinipiling panahon, walang pinipiling oras. And that's it for today. Kami ang DOS TV, the channel that delivers science for the people. Kahit anumang panahon ang dumating, babalik kami kenood lang alas 11 ng umaga, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph and subscribe to our YouTube channel, www.dostv.ph/YouTube, or follow our Twitter and Instagram page, DOSTVPH. And like our Facebook page, facebook.com/DOSTVPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOS TV na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.